Okay, good morning, this is just a quick analysis, chart analysis, bago ko umalis. So, let's start from fundamentals. Forex Factory, yan, Forex Factory. So, yesterday, September 3, the JOLTS job opening, kahit hindi nyo na masyadong buksan yung mga folder, by simply looking dito sa mga kulay niyan, negative, red. Ayan, for the past few days, from September 2, Tuesday, Wednesday, red, So, ibig sabihin, ang USD is not okay. So, and since last week, yes, August, ang interest rate is pinipredict na bababa. That is another reason kung bakit hindi okay yung USD. So, this is two reason pala. Another reason nga yung interest rate. And non-farm payroll, ito is another news from 104 to 73. Another reason kung bakit siya not okay. So, unemployment claims, ayan, 229, parang ganun din. Hindi rin maganda kasi dadami yung walang trabaho, parang ganun ang dating yan. ISM services, ito medyo kumukontra yung data nito, pero sabihin na natin isa yung ganito. So, kung i-grade mo siya, 5:1 ang data na hindi maganda ang US. So, ibig sabihin, ganun din yung XAU. 5:1 ang nagsasabi na ito ay tataas. At naobserbahan naman natin, binrake yung all-time high, and for the past few days talagang tuloy-tuloy siyang tumataas. But of course, hindi naman diretso yan. May mga retracement bago mag-resume sa uptrend. So, kaya nga abangan natin ito. Yung mga yan ay inaabangan natin. Sigurado hindi. Kaya lagi kayong maglagay na stop loss. And kung hindi pa rin kayo marunong talagang magbasa ng chart na yung percentage ng pagbabasa, let's say, nasa 85 or 75 pa lang kayo, hindi kayo sigurado, I suggest use demo until ma-consolidate nyo yung mga natututuhan natin. Huwag nyo isugal yung pera nyo hanggat hindi kayo sigurado sa nakikita nyo sa chart o sigurado kayo sa sarili nyo na nagagawa nyo ng mga dapat nyong gawin kasi wala naman nakakasigurado kung saan pupunta yung market. Okay? That is our fundamentals. So let us go to our brokers client portal. So I'm using ATFX. So yan. Trading Central. So eto. Ang gagawin natin ngayon, kukunin natin ito. The 3608 and the 35804. So, this is TP1 and this is TP2. 3608 is the TP2, 3584 is the TP1. So, palitan natin para hindi tayo nalilito. Ito. Ito, papalitan ko to ng kulay. Gagawin kong green. Or lime, yan, lime. Then, gagawin ko tong 3608. 3608, yan. Okay, yun. This is now my new TP2. And then next, ganun din, palitan. Para iisa yung diskarte natin, makikita natin kaagad kung ano ibig sabihin ng
Pag nag-share tayo sa chart, nakikita natin. Pag nakita natin, ito TP2 ito. Yung isa TP1. Either TP1 or TP2. TP2. So we have now the target for TP1 and TP2. And as you can see, the price are parang bumababa. Ayan. But remember, we have Asian session. Ano ang nangyayari sa Asian session? So most of you na matagal na dito, so you already know ano yung diskarte rito. So hanapin natin yung pivot point. Yung pivot point kung saan daw pwedeng umikot yung price. Pagbaba niya, saan siya pwedeng umikot. Yun. Yung ibig sabihin ng pivot point. Habang bumababa ito, saan kaya pwedeng umikot? Kasi the market structure is uptrend. So ito ngayon, momentarily, bumababa siya. Saan kaya siya magpa-pivot o yung magsuswing low? So, sabi dito sa ating trading central, ang pivot point niya is 3542. And ang kulay niya ay kulay blue. Blue and 3542. So, ibig sabihin, maaring bababa ito at dito magbabounce. So, yesterday, this is the area where this is low, this is another low, or this is low, and this is now our higher low. This is high, this is higher high, so this is now our higher high. And if this is low, this is higher low. So, kailangan natin makakita ng higher low para masustain yung tinatawag na uptrend. Yan. Para magkaroon kasi ng uptrend, there must be a series of high, higher high, higher high, and a low, higher low, higher low. But if this move of the price actions is ma-break niya to dito, so there will be a break of structures. Pero even fundamental suggest na talagang ito ay parang tataas. Sigurado, again, hindi. So, the moment na na-reach yung pivot point, so wait kayo ng consolidation. If there is a sign of rejection and a confirmation. Kung makita nyo yan, that is the time na papasok tayo. Pwedeng ito ang entry, dito ang stop loss, and then somewhere here is your TP1 and TP2. Of course, malaki lang yung pagkakadrawing ko. Pagka yan nangyari dito, maliliit na candlestick lang yan. Maring ganyan o dito. So, kaya ang stop loss nyo somewhere here. Tapos dito entry. So, ito, this is 1. So, and this is 2. 1:2 risk-reward ratio. And dito, pwede maging 1:3. So, if it is not 1:2, at least, or 1:3, huwag kayong pumasok sa trade kasi risky trade yun. So, now we know that the pivot point. Ayan. So, lagyan natin ng stop loss as per our trading central. Ayan. So, ito yon. This is just our code para madali tayong magkakaintindihan pag nakikita nyo yung chart na sinishare ko. So, gawin natin red ang mga stop losses. Ayan. And then, lagyan natin ang parameters based on the trading central. 3527.
So, ibig sabihin naman ito, if the price consolidate at this area, wait for the bullish or buyers rejection and then confirmation. But if not, dumiretso halimbawa, dito pa rin, dito, ayan, dito. So, doon ka maghintay ng consolidation and rejection, bullish rejection, and then a confirmation. Okay. Pero, pansinin nyo, halos kapantay na ng higher low. Medyo alanganin na yan. Kaya, you need to wait for the confirmation bago kayo pumasok. Your confirmation, if dito nangyari, then you can enter here and then stop loss below this red line. But you need for the candlestick to close at least at 1 hour. Medyo malaki na yung posibilidad talaga na ito ay magre-resume ng uptrend mamaya. Pag ganun ang nakita natin. Pag ganun yung nakita natin, if walang nangyari doon sa criteria na yon, I suggest na ingat kayo. Ako, hindi ako papasok pag hindi ko nakita yan. I'm now avoiding na mag-trade during Asian session. Kahit sabihin ko na pwedeng bumaba yan, so, di mag-sell tayo. Yes, pwede naman, but that is a counter trend. Counter trend is a risky trade. So, if alam mo ng risky, alam ko ng risky, so, based on my experience, madalas akong natatalo dyan. So, I avoided this kind of trade. So, instead, I wait for the New York and then obserbahan ko in London. Yan. Sa London, makikita nyo na nag-establish na siya rito. So, read the candlestick of the London session and then iniintay ko yung New York. From 6, 7, 8, makikita mo na. Ayan, mga ganyan. Medyo ito, umangat na siya rito. Ayan. So, ayan, nagpakita na siya ng konting pag-angat. So, standby ka na pag ganon. Next is this first red line is our stop loss 1. So, yung Trading Central, nagbigay pa siya na stop loss 2. So, gamitin natin itong huling-huli. Yan. Same red pa din. Parameters is 3508. So, pag dyan nyo nakita na yung price, wala na. It's totally invalid na. So, na-break na itong... Pero kung ako, hindi na ako papasok dyan. Hindi na ako papasok. So, if that happens, pwedeng ganyan na yan. Higher low. And this is the new low. Pag ganun ang nangyari, and this is the higher high. So, instead, aabangan ko na yan dito. Yan. Somewhere dito. Kasi baka nabago na yung trend. And remember, in Forex trading or charting, anything can happen. The price action is just a reflection of buyers and sellers. And who can predict na saan siya pupunta kung ang participant ay globally? In my opinion, parang napakahirap o napaka-imposible. O napakahirap na lang. Siguro posible. Anything is possible nga. No? Pero napakahirap. Kaya we use our technical analysis sa pagpasok and we use fundamentals for a long-term analysis of the charts. And we use our community so we could have input from different traders na tulong-tulong paano. And the good thing now is everyone is welcome to our community sa ating free lessons. Wala pong bayad. And we strongly suggest for the newbie to use demo account. No need to fund if you have a live account. So, live account and demo account. But kung nag-aaral pa lang, stay with the demo account.
And we also suggest to create a live account, pero not to fund immediately, not until you are ready. So, gaano katagal? So, depende. Yung iba is 1 month, 2 months, 3 months until makabisado nila yung basic. And next week, we will have a free live trading tutorial starting from the basic. Yung mga nauna na dito, alam niyo yung basic, chinap-chop natin mga lessons, ganun yung gagawin natin next week. So, good luck sa inyong trades today, and thank you very much.